Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Mainit-init po ito na balita, no. Dalawang matataas na opisyal ngayon nasasangkot na po sa matinding kontrobersiya ho mga ka-action. Na ito nga po si Mr. President Bongbong Marcos ay inaakusahan na gumagamit ng illegal na bawal na gamot ho mga ka-action. Ito naman si Vice President Sara Duterte ay akusahan din na siya daw ang may pasimuno ng Oplan Tukhang doon sa Davao nung siya ay mayor pa. Ogoy, ito na ho mga ka-action, no? At si Sinit Bato de la Rosa at Bongo at si Kibuloy ay dawit ho dito. Diba? Inilahad po ito ni Las Cañas mga ka-action. News update po ito ha, latest update po ito mga ka-action, no? Inilahad po ito at magugulat po kayo sa lahat ng kanyang sasabihin ho mga ka-action, kasi katatapos lang ng kanyang pre-trial doon sa ICC nga ho mga ka-action. So ito po, panoorin na po natin at pakinggan ho. Pareho nang nahaharap ngayon sa kontrobersya ang dalawang pinakamatataas na lider ng bansa matapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman inakusahang nagpasimula ng Oplan Tukhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad yan ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at Babalaya ng dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas sa bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Kinyos Crime Task Force, and nung naging mayor, ang naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tukhang. Siya nga pasimuno nitong Oplan Tukhang nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tukhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at nagbibinta. Sabi niya, kidnapan ninyo
unya ilubong ninyo ang target para ang kaso missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa tukhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak na tukhang kinalaunan. Separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambaluslo, Sara? No. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi naiugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Niloloko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiofor Bin Laud yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. Hanggang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni dating Pangulong Duterte, pero dati na rin niyang tinatanggi ang alegasyong mayroon siyang Shabu Laboratory. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Dinawit rin ni Las Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na long-time aide ng dating Mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para for sure na ang mga district kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. Sige, kung si pabaya mo lang yan siya, mag-alig siya na mag-alig. Basta malinis ang konsensya ko, sabi mo, bahala siya sa buhay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Go, Kibuloy at iba pang mga pinangalanan ni Las Cañas. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang latest update ng statement ni Arturo Las Cañas na kung saan katatapos lang ng pre-trial investigation sa kanya ng ICC ho mga ka-action. Mabigat po ito na akusasyon at hindi pa rin natin masasabi kung ito po ba ang lahat ng kanyang isinisiwalat ay may katotohanan hanggat hindi po ito masagot ng kabilang panig ho mga ka-action. Tayo po ay patuloy pa rin na magbabantay kung ano nga ba ang kahinatnan sa kasong ito na paratang kila Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte at Senate Bongo at saka kay Bato de la Rosa, and then sumabit pa ito si Pastor Apollo Kibuloy. No?
Kaya sa ngayon, ginshare ko lang ho sa inyong mga ka-action para naman malaman nyo kung ano na ba ang lagay sa investigasyon ng ICC laban dito sa ating mga kandidato sa investigasyon ho mga ka-action. So, sana unti-unti nang maging malinaw ang lahat ng ito. At kung mapatunayan, so wala po tayong magagawa, marapat lamang na kanilang pananagutan po ito kung totoo po ito. Pero kung hindi naman po ito totoo, di wala pong problema. Pero malaman po natin ang lahat ng ito kung sila po ay magharap-harap na sa korte ho mga ka-action. Kasi ang gusto ni Vice President, hindi siya haharap lang daw siya sa korte ng Pilipinas, hindi sa ibang lahi ho mga ka-action. Di ba? Napakinggan nyo naman, no? Ilubong daw ang target para ang kaso missing. Agoy, Ginoo. Sus, Joseph. So yun lang muna ang latest update mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.